Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 23, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Maaari po ito magresulta ng disqualification at bukod po dito, yung kasong kriminal po, election offense. Election fever is on! Ilang posters nagkalat na kahit hindi pa campaign period. COMELEC nagbabala, mga maagang mangangampanya pwedeng madisqualify. Ilang OFW na personal na natulungan ni Secretary Toots Ople napaiyak sa pagpanaw ng kalihim. Habang DMW tiniyak, natuloy pa rin ng serbisyo sa mga migrant Filipinos. Chinese Coast Guard, muli na namang hinarang ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. At sa ating balitang showbiz, actress-singer Vina Morales magper-perform na nga ba sa Broadway stage? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 2 buwan pa bago magsimula ang official campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pero kapansing-pansing, nagkalat na ang campaign posters na ayon sa COMELEC ay pwedeng maituring na premature campaigning na siyang labag sa batas. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi pa man nagsisimula ang pasahan ng Certificate of Candidacy maging ang kampanya ngayong Barangay at Sangguniang Kabataan election, pero kaliwat kanan na ang mga campaign poster na nagpapahiwatig ng kanilang mga posisyon na nais takbuhin ngayong eleksyon. Talagang ramdam na ang election fever sa ilang bahagi ng bansa. Kaya para sa registered voters na si Ross, epal ang mga ganitong maagang magbalandra ng pangalan at muka sa mga kalsada. Epal yan eh. Yung may pera, nakakapag-display. Yung walang pera na magandang intention, hindi makakapag-display. Hindi anya ito patas para sa mga kakandidato na wala namang makinarya para sa nalalapit na BSKE. Nakapagtataka rin daw at ganito sila kalaki gumastos para sa kampanya. Sa barangay, saan ka kukuha? Makakakuha ka. Pero magkukubit ka ng bari ng graft and corruption. Di ba? Good business naman para sa printing shops ang nalalapit na halalan. Katunayan, naramdaman na raw ang pagdami ng orders nitong Hulyo. Marami. Siguro sa isang araw, mga nakaka-10 rolls kami. Inaasahan namang daragsa pa ang mga magpapagawa ng mga posters after ng filing ng mga COC na magsisimula na sa Lunes. Magdo-double yan. Siguro magti-24 hours na kami ng operation. More in makulay, background, design, mga font ng letter, pagandahan na lang sila. Sa mga picture nila kung anong post nilang gagawin. Pero ang Commission on Elections nagbabala sa mga aspiring BSKE candidate na nagkalat na ang mga posters sa kalsada. Maaari raw kasi itong maituring na premature campaigning na labag sa batas. Maaari po ito magresulta ng disqualification at bukod po dito, yung kasong kriminal po, election offense na may pagkakakulungan na 6 na taon at meron pong accessory penalty ng perpetual disqualification to hold public office, pati na rin po ng forfeiture ng right to suffrage. Sakali namang hindi ang mismong kakandidato ang naglagay ng posters, payo ng COMELEC, alisin pa rin ito. Dahil kung hindi, pag hindi nila tinanggal po yan, ipepresyon po namin na galing sa kanila yan at yan ay i-ebidensya namin. Kukunin na namin yan, ebidensya yan laban sa kanila. Sa October 19 pa ang simula ng official campaign period at sakaling may makitang maagang campaign posters, maaari itong isumbong sa COMELEC offices. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mahigit 300 kapulisan na may mga kamag-anak ang posible o inaasahang tatakbo para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Oktubre. Ang pansamantala munang ililipat ng destino. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na inaasahan na ng kanilang hanay ang nasabing reassignment bilang pagiging patas at makatarungan sa lahat ng kakandidato. Mananatili sila sa kanilang bagong place of assignment hanggang matapos ang eleksyon ng
October 30. Nagkaroon na anya sila ng initial survey sa lahat ng kanilang tauhan at posibleng madagdagan pa ang bilang ng ililipat matapos ang paghain ng COC sa September 2. Hanggang pinsang buo po, yung mga 4th degree of consanguinity po at affinity po ay sinisikap po natin na ilipat po sila at ialis po doon sa kanilang mga present assignment para hindi rin po maisipan na makaka-impluwensya po sila sa darating po na eleksyon. Muli na namang hinarang ng Chinese Coast Guard ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, wala mang bagong water cannon incident, naging delikado pa rin ang ginawang misyon. Narito ang ating balitang A to Z. Muling sinubukan ng mga barko ng China na harangin ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa PCG, bagamat walang bagong water cannon incident at naging matagumpay ang pagpapadala ng supply sa mga tropa sa BRP Sierra Madre nitong August 22, naging delikado pa rin ang misyon. We still experienced dangerous maneuvers. They still attempted to block our resupply operation. Ayon naman sa Chinese Coast Guard, pinayagan nito ang Pinas na magpadala ng pagkain sa BRP Sierra Madre dahil sa pagiging makatao nito. Habang sinabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na nagkaproblema lang sa Ayungin nang magsimulang magpadala umano ng building materials ang Pinas sa lugar. It's not true na pinayagan nila ito at the same time, let me once again stress, there's no reason for us to ask permission from them. These waters falls within the exclusive economic zone of the Philippines. Samantala, nagpasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga bansang sumusuporta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang ang suporta mula sa US, EU, Japan, South Korea at Australia na kumontra sa ginawang pambobomba ng tubig ng China sa supply vessel ng Pinas. Binigyang diin rin ng AFP na nananatiling mag-isa ang China sa isyu ng agawan sa teritoryo. Malaking bagay po yun. It's actually a pressure na we stand in the community of nations. They are with us while the other side is not. They are all alone, they are lonely, they are isolated. Sa kabila naman ng agresibong hakbang ng Beijing, ayon sa National Economic Development Authority, hindi ito dapat magmitsa ng pagboboykot ng Pinas sa mga negosyo at ugnayang pang-ekonomiya sa China. I think you have to look at this issue in a broader scale. I don't think that in the history of the world, that boycott will work. That has been proven many times in the history of nations. No? Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pinas. Dinipensahan ni Senator Robin Hood Padilla si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa mga akusasyong ipinangako umano ni Duterte sa China na aalisin ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Ayon kay Padilla, hindi kailanman magiging traidor sa bansa si Duterte. Iginiit pa ng mambabatas na sa panahon ni Duterte nagkaroon ng maraming kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Una na ring sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Mederdea na walang ipinangako si Duterte sa China. Matatanda ang iginigiit ng Beijing na ipinangako umano ng Pinas ang pagtanggal sa military vessel. Bagay na pinabulaanan na rin ng mga dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. Katakot-takot na traffic at dagdag gastos sa pang-araw-araw. Yan ang pangamba ng ilang manggagawa na ilang taon nang naka-work from home. Sakaling pabalikin sila on-site kasabay ng umuugong na panawagan. Para naman sa Employers Group, ipaubayan na lang sa pribadong grupo ang desisyon dito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kapag kasi sinabing on-site, pinakamahirap dun is yung biyahe pauwi ng office, lalo pag rush hour. So, imbis na pahinga mo na lang sana,
napupunta pa doon. Ito ang pangamba na 3 taon ng work from home employee na si Shania sa panawagan ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na return to work o yung pagbabalik trabaho on-site ng karamihang manggagawa. Kwento niya, paniguradong malaking adjustment ang gagawin nila sakaling sumabay ang pinagtatrabahuhang kumpanya gaya halimbawa sa pag-commute at gastusin sa araw-araw. Pag on-site, siguro nasa 400 to 500 kasi minsan ang mode of transport namin is either Grab or Angkas, lalo kung madaling araw yung uwi. Kasi hindi naman parang 24 hours yung ibang transportation kagaya ng MRT. Sa pinakabagong datos ng MMDA nitong May 2023, 5% na mas mabigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Katumbas yan ng dagdag 20,000 sa 405,000 na dumaraan sa EDSA noong pre-pandemic at kalimitang mas buwibigat pa pagsapit ng bare months. Kung kaya't malaki talaga ang ginhawa sa 3 taong work from home setup, dagdag pa raw ang magagawang ibang bagay pagkatapos ng duty. Pero nilinaw ni Concepcion na makatutulong anya ang pagbabalik ng lahat ng mga manggagawa on-site sa pagtaas pa sa growth domestic product o yung takbo ng lokal na ekonomiya ng ating bansa. Dahil nariyan ang purchasing power ng mga consumer at iba't iba pang economic activity. Isa pa umano pwede may salang-alang ay ang productivity ng mga manggagawa. And then yung hours naman kasi namin on the clock na may deadline talaga. So make sure na nakafocus lang kami doon para hindi kami na di-distract. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, bagamat may ilang ganitong posibilidad, marapat na ibigay na sa private companies ang desisyon ukol sa issue. Let's leave it to the company on the case-to-case basis. You cannot make it general. Dahil kung tutuusin, ilan na lang daw ang mga sektor na nagsasagawa ng work from home setup. Sa totoo lang, marami namang kumpanya talaga na they would prefer that dahil yung mga opisina nila maliliit, nakakatipid sila, tapos mahirap pa rin sumakay yung mga empleyado, no? Sa huli, umaasa ang pribadong sektor pati na ang mga magagawa nito na kalaunan ay makagagawa ang pamahalaan ng konkretong solusyon sa kanilang sektor na parehong pakikinabangan ng bawat isa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sisimulan na ng LTFRB sa September 12 ang pagdinig sa hirit na 5 pisong dagdag pasahe sa jeep na isinumite ng grupong Pasang Mazda. Ayon kay LTFRB Executive Director Attorney Robert Peg, kailangan pang maisapubliko sa mga pahayagan ng anumang petisyon sa taas pasahe. Target din ng ahensya na pag-isahin ang pagdinig sa lahat ng petisyon ng mga jeepney group para maging maayos ang paghimay sa usapin. Samantala, magpupulong din ang mga miyembro ng board ng LTFRB sa Martes para naman talakayin ang hirit na 1 peso provisional increase ng grupo ng mga tsuper ng jeep. Bakit po September 12? Kasi ayon po sa batas, kailangan po munang ma-publish sa dyaryo yung petition po nila, no? At ang requirement po ng batas, 15 days prior to date of hearing, kailangan po na i-publish na po. Naging pribado ang unang araw ng burol para sa mga kaanak, kaibigan at katrabaho ng yumaong kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Ople sa isang sementeryo sa Taguig City. Sa kabila naman ng pagpanaw ng liderato ng ahensya, siniguro ng mga kanang kamay nitong magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng kagawaran. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kasi maraming OFW yung natulungan niya, sir. Nung umuwi kasi kami, sir, more than 200 kaming OFW umuwi. Natulungan niya, sir. Napaluha ang overseas Filipino worker na si Rochelle nang makita ang larawan ng yumaong kalihim ng Department of Migrant Workers na si Maria Susana Toots Vasquez Ople sa tanggapan ng kagawaran sa Mandaluyong City. August 2021 kasi nang maisamaan niya siya sa mga ni-repatriate ng gobyerno ng Pilipinas mula Saudi Arabia bunsod ng mga kaso ng pang-aabuso ng kani-kanilang amo. Sawa naman ng Diyos, natulungan naman kaagad at naaksyonan nila yung nasagot nila yung mga problema ko. Kinuha nila ako sa bahay ng amo ko. Malaki ang pasasalamat ni Rochelle sa kalihim dahil mismong si Ople raw ang nag-asikaso ng kanyang paglaya sa piitan doon. Nakulong po ako ng 2 araw. Tapos kinuha ko ng Philippines Embassy, tinulungan ako ni Ma'am at ni President Rodrigo Duterte na makawi dito sa Pinas.
2:00 ng hapon nang ilagak ang mga labi ng yumaong kalihim sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay sa edad na 61. Sa amin sa DMW ay nangungulila kami lahat, nawala ang biglaang nawala ang aming ina, no. Ang tahanan ng OFW ay nawalan ng isang ina ngayon, ano. Sa kabila ng pagpanaw ng kalihim, siniguro ng ahensyang magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng kagawaran para sa migranteng Pinoy. Ito'y sa pangunguna ng Interim Officer in Charge na si Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia. Gayunpaman, hihintayin pa rin nila ang desisyon ng Malacanang kung sino ang papalit sa yumaong kalihim. We proceeded, so business as usual, tuloy ang paghahatid ng serbisyo, and the secretary, if she were with us, would have said, keep on, soldier on. Kabilang sa mga nakiramay kanina ay ang kongresista mula sa Kabayan Party List na naghain ng resolusyong nakikiramay ang Kamara sa pagkamatay ng kalihim. Pinaparating natin ang ating pakikidalamhati at pakikisa sa kanilang pinagdaraanan ngayon. Kasama nila yung panalangin po natin na patuloy silang bigyan ng higit na katatagan ng ating Diyos. Maging ang mga kritiko ng kagawaran ay nagpaabot din ng pakikiramay at pagsaludo sa mga ambag ni Ople sa karapatan ng mga OFWs. Mahirap, no? Palitan yung katulad ni Secretary Ople dahil for the first time, no, sa opisina ng PUEA na ngayon ay DMW, unang beses nung nagkaroon ng representante o sekretaryo, no, o puno ng ahensya na yun na mula talaga sa mga advocate ng mga migrante. Kaya ang hiling ng grupo sa pamahalaan, kaya kung sino man yung papalit sa kanya, hiling namin, no, na magmulatin, no, sa mga advocate ng mga migrante at tignan din, no, yung mga pamamaraan na ginawa ni Secretary Ople, yung pagiging bukas at pagiging welcoming, no, sa mga organisasyon ng mga OFW. Sa Lunes ang huling araw ng burol, habang sa Martes naman ang cremation. Siya ay ililibing sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, katabi ang puntod ng kanyang yumaong ama at dating senador na si Blas Ople. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, personal ring bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa burol ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa Heritage Memorial Park, Taguig ngayong gabi. Ipinahiwatig ng Pangulo ang kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng anya ay malapit na kaibigan. Sa mga nais makiramay, nakikiusap ang pamilya Ople na magpadala na lang ng donasyon sa Ople Center nang sa gayon ay maipagpatuloy ang legasiya ng kalihim ukol sa pagtatanggol sa mga karapatan ng migranteng mga Pilipino. Susunod sa ibayong balita, Hawaii officials umaapela ng tulong sa pagkilala ng mga biktima ng wildfire. At mamaya sa ating balitang showbiz, Vina Morales, biyaheng Broadway na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihayag ng National Economic Development Authority o NEDA na malabo pang makamit ang ipinangakong 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr., magiging posible ang 20 pesos na presyo kung tututukan ng pamahalaan na palaguin ang sektor ng agrikultura. Binigyang diin pa ni Balisacan na kailangan pataasin ng bansa ang produksyon ng bigas upang mapababa ang presyo nito sa mga palengke sa buong bansa at mapalakas ang purchasing power ng publiko. Una na ring inamin ng Department of Agriculture na imposibleng makamit ang murang bigas sa mga susunod na taon dahil sa mahal na gastos sa produksyon. I can't say that by next year you should be able to that's asking for the moon, you know. It's that, you know, that's not going to happen because, as I said,
there's so much catch up thing to do, so much constraints that we are now addressing. Nagpasaring si Makati City Mayor Abby Binay sa lokal na pamahalaan ng Taguig na hindi patas lumaban. Kasabay ito ng distribusyon nila ng school supplies sa mga paaralang dating sakop ng Makati. Nagtangka pa umano kasi ang Taguig na harangin ang pamamahagi nila ng supplies. Naglabas ito ng written authority mula sa Department of Education na pirmado ni Undersecretary at Chief of Staff, Attorney Michael Poa. Nananawagan na ang mga opisyal ng Hawaii sa mga residenteng may nawawalang kaanak na tulungan silang tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga ito mula sa mga biktima. Sa pamamagitan nito ng pagsusumite nila ng DNA samples ng mga nawawalang biktima para mas mapabilis ang pagberipika ng pagkakakilanlan sa mga labi. Base sa datos ng mga otoridad, nasa 115 na ang nasawi sa sakuna, habang higit 1,000 pa ang nasa kanilang listahan na hindi pa nahahanap. So our request of the public is, please, if you have already submitted complaints, whether to the Maui Police Department about a missing person or the FBI or anyone else, please follow back up to ensure that they have the most up-to-date and accurate information, including dates of birth, what they look like, who they're related to, further contact information. Inilabas na ng coaching staff ng Gilas Pilipinas ang 12-man lineup na sasabak sa FIBA World Cup 2023. Ito'y matapos ang mahigit 2 buwan na pagtutok ng mga ito sa performance ng mga manlalaro. Napabilang dito sina Jordan Clarkson, Kai Soto, AJ Edu, Japet Aguilar, June Mar Fajardo, Dwight Ramos at iba pa. Inaasahang magbibigay ng magandang depensa ang pagkakabilang ng mga tinaguriang big men ng Gilas tungo sa pagsungkit ng kampyonato. Sa aming pagbabalik, Vina Morales magpe-perform na nga ba sa Broadway stage? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bella Padilla at JC Santos balik tambalan sa kanilang pelikulang Wish You Were the One. Magpapaiyak nga ba ulit ng mga fans? At Vina Morales, dream come true na makapag-perform sa Broadway. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Doon kami nagkakilala sa Fraternity Initiation Day. Nagbabalik big screen ngayong araw ang mapanakit pero nakakakilig na tambalang Bella Padilla at JC Santos para sa kanilang bagong pelikula na Wish You Were the One. Ito na ang ika-5 pelikula na magkatambalang dalawa mula sa 100 tula para kay Stella, The Day After Valentine's, On Vodka, Beers and Regrets at 366 noong nakaraang taon. Gumanap si Bella sa pelikula bilang si Astrud, isang senior advisor sa isang curtain store, habang si JC naman ay si Elise, isang landscaper. Nagtagpo ang dalawang karakter sa panahong kailangan nila ng kapareha sa isang kasal. Maliban dyan, kasama rin nila sa kanilang movie sina Kalad Karen, Romnick Sarmienta at iba pa. Magkaroon na kaya sila ng happy ending this time? Samantala, dream come true naman para sa singer at actress na si Vina Morales ang mapabilang sa isang Broadway show. Si Vina ang magiging kapalit ng multi-awarded Filipino Broadway star na si Lea Salonga. Proud Pinoy na makakasama si Vina sa first all-Filipino production ng Here's Lies Love bilang si Aurora Aquino na magsisimula sa September 22. Maliban dyan ay busy rin si Vina para sa kanilang back-to-back concert ng international singer na si David Pomeranz sa September 9 na gaganapin naman sa San Jose, California. Full support naman si Coach Lea sa new journey ng kaibigang si Vina. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, mula sa San Carlos City sa Negros Occidental, isang chikiting ang bumibida ngayon dahil sa husay nito sa kanyang pag-awit. Halika't pakinggan ang kanyang acoustic version. Bulol man, nasa tono naman. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng Estados Unidos na si Barack Obama. Ayon kay Obama, tayo ang matagal na nating hinihintay. Tayo rin ang pagbabago na ating hinahangad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!